Bakas sa bahay ni Mang Roniel sa Barangay Apitong, Nauhan Oriental, Mindoro, ang epekto ng paulit-ulit na pagkalubog sa baha. Ang sahig at dingding na nabubugbog ng bagyo, tinatapalan na lang daw niya ng kahoy para hindi tuluyang bumigay. Minsan tulog kami, tapos yung aso ay maingay. Pagbaba namin tubig na pala. Tapos minsan nadadala yung kung anong mga nasa baba na anod, hindi namin alam, baha na pala. Kami ang kawawa, babahain. Talong-talo, ma'am. Kaya sa nagbabadyang paghagupit ng bagyong Opong sa probinsya, bakas din sa mukha ni Mang Roniel ang takot dahil sa posibleng pinsalang idudulot nito. Kung hindi lang daw sana naging ghost project ang mga pangontrabaha sa kanilang lugar, maiibsan sana ang paulit-ulit na problema. Pati hanap buhay ng mga magsasakang gaya ni Mang Alan, malulubog na naman daw. Ang nangyayari po sa amin, nagiging kaawa-awa maliliit na katulad namin na wala pong ibang inaasahan kundi po makisaka or may palayan. Yung flood control na yun sayang, kung dito nga sana napalagay, edi sana wala na po kaming. Nung bumisita ang DPWH sa Barangay Apitong, hindi matunton ang 3 proyektong kontrabaha na pinondohan at idiniklarang tapos na noong 2024. Ngayon, puspusa ng paghahanda ng mga otoridad para sa bagyong Opong. Inilatag na rin ng provincial government ang mga plano nito para paghandaan ng bagyo, tulad ng preemptive evacuation sa mga residente sa vulnerable areas. Suspendido na rin sa Biyernes ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, pati sa government offices sa Oriental Mindoro.